the Office of the Vice President planted the target of 1 million trees in 3 years instead of 6 years. No? Yung target namin, dapat matapos siya by end term sa 2028, pero natapos namin siya sa loob ng 3 taon, ang 1 milyong puno. At masaya din kami dahil sumali ang local government unit of Zamboanga City at ang mga taga Zamboanga City, ang mga naninirahan dito, na magtanim ng 3,000 puno ngayong araw na ito. Now that you were able to achieve your 100 million trees for goal po, 1 million rather, sorry VP. What's next po VP? Tutuloy kami, ma'am. Tutuloy kami sa pagtatanim, hindi kami titigil sa 1 milyon. Gusto namin sana umabot kami ng 2 million by 2028. It is a dream, but anything na lampas 1 milyon, masaya na kami dahil ang target talaga namin na regalo para sa Pilipinas mula sa Office of the Vice President sa loob ng 6 na taon is 1 milyon. Pero dito ngayong umaga nagsimula ang pangarap namin para sa 2 milyong puno para sa Pilipinas. Ma'am, proceed na kami sa other matters. Ma'am, ang ICC po ay disqualify na po si Chief Prosecutor Militan. Yes, oo. Hindi ko po nababasa ang papel kung ano yung laman ng desisyon ng diskwalifikasyon. Pero ang pagkakaalam ko po ay meron talaga siyang conflict of interest dahil meron siyang mga representasyon noon sa mga alleged or supposed witnesses. Pero you think, ma'am, it's better now for the defense team now that he's out? Sa prosecution naman kasi hindi mahalaga kung sino yung prosecutor kasi pareho lang din naman talaga yung gagawin nila na pag-iimbestiga, pareho lang din yung gagawin nila na case build up, no. So ang mahalaga talaga is ang preparation ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga posibleng ilabas na witnesses at ebidensya ng prosecution. Ma'am, sorry, alam namin paulit-ulit ang tanong pero ang dami pa rin kasi interesado. Makibalita pa rin kay Sir. How's PRRD po? When was the last time you talked with him po? Matagal na kami hindi nagkausap. Matagal na. Siya hindi tumatawag sa akin. Ang alam ko na ang kausap niya is si Kitty. So si Kitty yung mas may alam kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon. At yung nagbibisita sa kanya doon halos araw-araw sa Hague ay yung kapatid niya, si Bong Duterte. Pero may sinasabi si Senator De La Rosa na skin and bones daw sa PRD. Is that true? Well, dati pa naman namin sinasabi yon, no? Nung una ko siyang nakita noong pagbalik ko sa Hague, May ko, pangalawa ko siyang nakita na pagbalik ko sa Hague. Nakita ko na ang laki ng kanyang pinayat at hindi naman nakakagulat yon, sabi ko nga, dahil wala siyang gana kumain at wala siyang gana sa maraming bagay dahil sa kanyang sitwasyon. Ma'am, it's been 7 months already. Di ba ikaw ang laging kinukulit ni Sir kapag kailan mo daw siya ilalabas? Yes, ma'am. Opo. Di ba ikaw lagi niyang parang sabi niya, hindi, baka nakalimutan mo na ako? Yes, ma'am. Opo. Yes. Nasabihan naman na siya ng lawyer kung ano yung ginagawa ng mga lawyers, no? At lagi ko rin kausap ang mga abogado ko ano yung mga posible pang gawin para sa kaso niya. At kagabi meron din akong mga kausap na mga abogado na mga Pilipino kung ano pa yung pwedeng gawin namin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am, may SWS survey po, yung trust rating po ninyo ay bumaba from 61% naging 53% na lang po. Your reaction po on that? And ano po yung tingin nyo na naging parang consideration, ba't po kaya naging bumaba yung trust rating?
Well, baka siguro dahil hindi ako makapag-speculate, no, kung ano yung rason ng mga kababayan natin kung bakit bumaba yung trust rating. Pero ang masasabi ko ay committed kami sa Office of the Vice President at ako ang inyong pangalawang Pangulo na pag-igihin pa yung trabaho namin at paniguraduhin na lahat ng projects na nandyan sa loob ng Office of the Vice President ay umabot doon sa mga unserved and underserved areas ng ating bansa at doon sa mga areas, sa urban areas na nangangailangan. Ma'am, si Palace Officer Claire Castro ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration, which is your father po ni PRRD. Well, unang-una, wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nire-reactan po ni Yusek Castro din sa parang puro salita at pambibintang is yung sinabi niyo po kahapon na the Marcos seeks to remain in power. Oo, yes. Hindi pagbibintang yan, may ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na, ano yung papapirma nila? Yes. Yung failed na People's Initiative nila sa pagpapa-amenda ng saligang batas. Pangalawa, yung itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change, no? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October na bago siya umalis ng October last year po ito. hindi. 2 years ago. Bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno, charter change yun. Yung statements ng House of Representatives, pag upo nitong 20th Congress, na charter change ang prioridad, nasa papel yun. Ma'am, was it in 2023, ma'am? Or Yes, 2023 siya umalis, papuntang US na nasa Department of Education pa ako. Nung unang lumabas yung impeachment, October 2023, unang nagsalita ang makabayan sa impeachment ko. Kinompronta ko siya at yung discussion na yon umabot sa charter change. Hindi ko alam kung bakit umabot doon, hindi ko na maalala, pero nandun si Senator Amy Marcos. Tatlo kami nag-usap. At nagsagutan na sila sa charter change. Pero ang pinunta ko doon is, tinatanong ko siya, bakit mo pinapabayaan na gumalaw ang House of Representatives ng impeachment na wala naman akong ginagawa. Pero ma'am, ano raw po ba yung end goal ng charter change? Why are they pushing that dun sa inyong discussion? Ang cover story nila is economic provisions, 'di ba?
At ang sinasabi naman natin, ang dami namang batas na ang kailangan lang ay implementasyon, hindi kailangan ng pag-amenda ng Constitution. Yan yung cover story nila, charter change. Pero ang totoo niyan, term extension yan. Ma'am, can you recall the answer of BBM that time when you asked him na bakit mo hinahayaan? Wala ka namang ginagawa. Nag-deny ata siya at the time. Or no. Ang sinabi niya, hindi siya nag-deny. Ang sinabi niya, oh, that will not happen. Parang ganyan yung sagot niya. Check with Senator Amy Marcos, kung tama yung memory ko. Same promise that he gave you pagdating sa arrest ni PRRD, ma'am, di ba? That he will not support. Yung sa arrest ni PRD is not about But he gave request ko sa kanya. Ang sinasabi ko doon is yung pagpasok ng ICC dito sa ating bansa because it's an affront on our national sovereignty. And I questioned that on paper and he answered on paper as well na hindi pa papasukin ang ICC. And I think lumabas na yung papel na yun kasi parang nilift siya sa isang group chat ng mga lawyers. Ma'am, ano po ang tsansa ng defense team na makapanalo sa kaso po ni PRDD po dun sa Dahig? Ma'am, hindi ko ma-assess yung chances nila kasi hindi ko nakikita yung lahat ng documents na nasa prosecution. Sila lang kasi ang nakakakita nun, ma'am. Hindi siya pinapakita ng abogado dahil bawal sa kanila yon na ipakita nila. At kapag kasi na-sanction ang abogado or na-disqualify ang abogado, mahirap siya kasi kailangan maghanap ng bagong team. Kumusta po ang moral ni PRD doon sa... Ano siya, ma'am? Malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Kasi frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba? Gusto niya tumulong, hindi siya makatulong. Sa mga nangyayari ngayon? Yes, ma'am. Mga controversies? Yes, ma'am. Sa nangyayari na korupsyon sa administrasyon. Reaction niyo po sa sinabi ni Ombudsman Remulla na first thing na gagawin niya as the Ombudsman hahalungkatin niya ulit yung kaso po ninyo ng confidential fund. Yes, ang halungkatin niya na ng halungkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halungkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, halungkatin lahat. Last on my end po, sa palagay niyo, bakit yung pagiging presidente niyo po, vice-presidente niyo po ang parang idinidiin talaga sa different issues po. And of course, PRRD din po sa mga corruption. Kasi di ba may mga ginagawang investigation pero palaging napupunta po sa Duterte administration ang mga... Opo, ma'am. Ang tawag po dyan, ma'am, sa ganyan is political scapegoating. Ang ginagawa po ng isang tao or ni BBM ay dahil wala siyang ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kanyang gobyerno at matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung kalaban nila or perceived na kalaban nila sa politika para doon nakatuon yung atensyon ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng gobyerno at tuloy-tuloy lang yung kanilang corruption sa budget. So, ang term po dyan ay political scapegoating. Thank you po. Ma'am, as a lawyer, malaking bagay po ba kung ang Philippine government mismo ang mag-manifest, say parang para i-release si PRRD? Kasi at one point in time, nabanggit ni Attorney Kaufman na waiting na lang sila sa pakikipag-usap sa administration o sa government on the possibility of the release of the former president. Hindi ko alam, ma'am, kung hindi ko po masabi kung ano po yung kung positive ba yon para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ang gobyerno ng Pilipinas ang magsabi na i-release siya pabalik dito sa Pilipinas or kahit saan man. Pero sa paniwala ko naman, ma'am,
umaabot lahat ng mga ginagawa ng Philippine government doon sa ICC. Tulad na lang noong sabi ko, pagpapasalamat namin, pamilya, sa Senate resolution na nagsasabi na bigyan ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian considerations. At totoo din naman kasi talaga dahil this is a fragile and ailing 80-year-old man. At hindi niya gawa-gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga sa mga laboratory tests. Nakikita ng mga doktor. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the President for the sake of PRRD? No, ma'am. Hindi ko kakausapin si hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun eh. At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung host country Because there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ma'am, yung host country po na nag-agree na tanggapin si PRRD, within Europe po ba ito? Hindi ko masabi, ma'am. Hindi ko masabi kung anong country yon dahil unang-una, hindi siya pinapalabas ng ICC at kung magsabi man ako kung anong continent siya, baka mag-speculate yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept and then they meet the standards po of the ICC in case po na mapagbigyan ng interim release. Ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, I hate to ask this, ma'am, pero are you already like for conditioning the former president ng yung bang worst case scenario na he might really be staying there until Christmas? Oh yes, ma'am. Expected na talaga namin yon. Aware po siya. I mean, kinukondisyon niyo na ba yung utak niya na baka hanggang Pasko, hindi ko pa? Hindi ko pa kasi siya nakakausap lately, but nakakausap naman niya yung abogado niya araw-araw. So alam ko na meron siyang information na ganun yung mangyayari. Ang sa akin lang ngayon is hinahanda ko yung schedule ng pagbisita ng mga family members. But the family is looking at that worst case scenario na baka magpasko nga talaga si Presidente. Yes, ma'am. Kasi on deck na si Veronica, si Kitty, para mag-Pasko at mag-New Year doon sa Hague. Si Veronica at si Mira. Napapansin ko naman kasi na napapansin naman natin lahat na si BBM hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanyang mga appointees. Napapansin natin na pumipili kung sino yung kaalyado nila at sumusunod sa kanila. Pero kayo mag-tingin nyo, qualified ba si Yusef Hassan? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. At hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo ng Department of Justice Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President.
because she brings embarrassment to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin, o yung mga malalayong lugar na ganito magsalita ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan.